Meron tayong reaction video ni Rob Trip dito kay Senator Bong Revilla, itinanggay na umano'y EDSA busway violation. Totoo kayang dumaan si Senator Bong Revilla at kumaway pa raw. At nagpatawag ng press conference si Senator Bong Revilla para bigyan linaw ang napaulat na huli ang kanyang convoy na lumabag sa EDSA busway policy. At totoo kaya at hindi raw si Senator Bong Revilla at nasa Cavite siya ng panahon na yon. At kung nagpapapogi kayo, sabi, tulog ang pogi nasa Cavite. Panoorin po natin ang buong detalye dito sa UNTV at kay Senator Bong Revilla. Alright, no other Good everyone. Breaking news. Medyo uminit ang ulo ko kanina umaga. Akala ko nababangungot ako no? At ang gumising sa akin, ginising ako ng aking staff at sinabi nga na ako daw ay nahuli sa EDSA, doon sa bus terminal. Sabi ko, nandito ako sa Cavite. Paano mangyayari yun? Kaya medyo nakakasama ng loob, Dahil yung mga ganitong klase mga paratang, katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, kumbaga may phobia tayo dito na masakit na pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang, parang medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa inyo, medyo napikon talaga ako. And I want them to explain kung sino ba talaga ang Bong Revilla yung nakita nila. Baka naman kaluluwa ko yung nakita nila doon at unang-una, hindi ko kotse yun. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, Wala sa pamilya namin ang asawa ko, nakaupo siya ngayon sa CA pero hindi yung 17th Congress. Kaya napakabigat na itong nangyaring ito. Kaya sabi ko nga, pwede ipatawag dito sa Senado at ipaliwanag sa akin. In fact, sabi ko pa nga kanina, kung ipare-recall natin yung budget ng MMDA. I just want to make this clear. Medyo mainit lang ang ulo ko kanina. Tingnan natin, dahil hindi naman kasalanan siguro ng isang tao o ng iilan, madadama yung buong departamento. I heard, pupunta raw dito si Colonel Nebria at pati si Chairman ng MMDA. So, harapin ko sila, kausapin ko, and then, let's see. Tingnan natin sa paliwanag nila. Dahil ako naniniwala, di ba? Sinabi nila, parang may nagbaba daw ng bintana at kumaway daw ako. Merong silang budget sa body cam. Dapat yung kumuway na yon ay nakita ng enforcer. And that is so unfair para sa akin. Alam nyo, mabigat yung pinagdaanan ko Winasak na tayo sa media before, sa social media. Ayoko na mangyari ulit yung mga ganyang maling paratang. Kaya nanginig talaga yung laman ko. Kaya yung paggising ko kanina medyo na high blood ako. Napaanak ng teteng ako. Pasensya na po. Ano harapin niyo po si Metro Manarte? Yes. Harapin ko sila. Miski si Bong Nebria. Kung sa atin, bilang isang senador, nagagamit nila. Kung nagpapapogi sila at gagamitin lang senador, sana yung totoo, huwag yung mali. Siyempre alam naman natin, yung mga kababayan natin dyan na traffic, tayo sumusunod din sa batas trapiko. At wala sila dapat tinitingnan o tinititigan. Kung kinakailangan, kung talaga nagkasala yung senador o kahit sino pa siya na talaga namang tikita nila. Hindi yung gagamitin mo sa publicity para sumikat ka at magpapogi ka at the expense of what?
Miski yung mga maliliit nating gumagamit ng lansangan, kawawa din. Kung sa amin nagagawa, what more yung mga maliliit. Yung sinabi daw kasi nung nagpanggap po na senador, may budget deliberations daw kaya nagmamadali. Sir, yung take kung ganun yun, so dapat ikitan ka rin po nila. Exactly. Dapat tikita nila kahit na sino pa yon, senador o congressman. No? Unang-una, magkakasama tayo dito kagabi. Umabot na tayo ng what time? 1:30 na yata or almost 2 o'clock in the morning. So, imposible pong nandoon ako. Nasa Cavite po ako. So, hindi po si Bong Revilla yon. Siguro hindi sila dapat sa akin mag-sorry. Mag-sorry sila sa bayan. Dahil ang binigyan nila ng maling impormasyon ay ang taong bayan eh. Pero yung budget or hindi nyo na paparipon? Sabi ko nga, hindi kasalanan ng lahat yung kasalanan ng isa, ng ilan. Pero dapat, tingnan ko muna kung ano yung sasabihin nila mamaya. So, let's just wait and see. I'll think about it. Depende sa mangyayari mamaya. Hindi pa kami nagkakausap eh. So, kaya nga sa pagpunta nila ngayong hapon dito, let's see kung ano yung sasabihin nila. Basta sa akin lang, sana yung sasabihin totoo. Huwag yung gagawa ng mga invento. Sir, nabusin yung video na Yun nga. Lebriha, tinitignan niya pa yung papeles nung lockdown nila sa sasakyan. Diba, sana siya kung nandun kayo sa loob ng sasakyan, siya rin mismo yung nakapagsabi kung kayo talaga yung nandun sa loob. Kasi lockdown niya, tinignan niya yung mga papeles nung sasakyan. O yun nga eh. Kaya yun yung mga ganyan dapat ipaliwanag nila eh. Kung nandoon siya mismo, dapat in-approach niya, di ba? Total naman, nagpapapogi siya. Dapat nagpapogi na siyang totoo, talagang pogi. Mayo, natutulog yung totoong pogi eh. Sign ba yung, sir, is this a sign yung nangyari ko yung sinabi niya na mukhang nagpapalusot na rin sila ng PNP sa bus. Kapag sinabi congressman or senator, sir, mukhang pinapalusot talaga. Well, sa aspeto na yan, hindi ako dumadaan doon. Dahil dumadaan kami going to Quezon City sa Skyway. Especially kung galing kang Alabang, di ba? Skyway ka na eh. Hindi ka na dadaan doon sa EDSA dahil sobra talagang traffic dyan. Even galing ka dito sa Kongreso, punta ka ng QC, Skyway ka na eh. So, imposibleng gamitin namin yung busway na yan. So, talagang kaya nakakapanting ng tenga. So, Sa busway kasi ang issue is kung sino ang pwede at hindi pwede dumaan. Pwede mo pag-emergency, of course, yung buses. Pero sa gusto nilang i-expand na pati sa mga senators, congressmen, kasi nyo dapat may privilege kayo talaga na gumamit ng busway. unfair yun para sa mga maliliit na kababayan natin na dumadaan dyan sa ordinary lane, tapos sa bus lane na bibigyan natin ng special treatment, yung ating mga mambabatas o mga kasamaan natin. Kaya, ang sa akin lang, kung talaga nagkasala kung sino man yan, kahit sino pa siya, tikitan nila. At huwag nilang gamitin sa publicity, pagpapapogi o para sumikat sila. Lesson na dapat hindi basta-basta naglalabas ang information ng mga public official na hindi verify. Alam nyo po, kung meron may isang tao dito na mamapagpatawad, siguro ako na yun eh. No, katulad ko, nagdusa ako, 4 na taon, 6 na buwan sa kulungan, pero pinatawad ko na yung mga taong nagkasala sa akin eh. Yan pa kaya, napakasimple. Pero dapat magpaliwanag siya dahil ayaw ko na yung mga maliliit na tao ay mapirwisyo din ng mga maling paratang. Yun lang. Thank you very much po. Maraming salamat. Alright, napakinggan po natin ang ating Senator Bong Revilla. Itinanggi ng umano'y dumaan sa EDSA busway. At hindi po siya nag-violation according to him. At ito ay isang fake news. At sundan po natin ang pagkikita nila Lebriha at itong si Senator Bong Revilla. And thank you so much and peace out.